Batay sa pag-aaral ng GMA News Research, hindi bababa sa mahigit 100 taon nang namumuno ang iba't ibang political clan sa mga national position. Malinaw po ang ating saligang batas. Bawal ang political dynasty. Ang problema, wala pa rin naipapasang batas kontra rito. Narito ang special report ni Joseph Morong. Sa Pilipinas, pamilya ang itinuturing na sentro ng lipunan. Kaya maging sa politika, hawak ng mga angkan ang kapangyarihan. Di na bago ang mga political plan ng mga magkakamag-anak na nasa gobyerno. Pinag-aralan ng GMA News Research ang mga political clans sa bansa. Sakop ng pag-aaral ang taong 1898 hanggang 2013 para sa mga national na posisyon. Para naman sa mga lokal na posisyon, tiningnan ng GMA News Research ang resulta noong nakaraang 12 eleksyon. Lumalabas sa pag-aaral, sa Senado nasa 83% ang galing sa political clan o 4 sa bawat 5 senador. Sa ngayon, lahat ng nahalal na presidente masasabing nagsimula kundi man galing sa isang political clan. Lahat ng probinsya sa buong bansa may namumunong political clan. Pinakamarami nasa Pangasinan na aabot sa 24. Napunta sa isang pamilya ang posisyong mayor ng 5 dekada. Ang ibang pamilya naman may monopolyo sa ilang posisyon sa kanilang probinsya. Kasama dito ang Ilocos Sur, Dinagat Islands, Aurora, Camiguin, Pasay, San Juan, Navotas, Las Piñas, Bacoor, Dasmariñas, Imus at Lapu-Lapu City. Meron ding mga angkang lumawak pa ang kapangyarihan. Hawak nila ang maraming posisyon mula barangay hanggang kongreso. Sa katunayan, ng isang angkan sa Maguindanao may tig 20 halal na miyembro. Habang ang isang pamilya may 17 posisyon ngayon sa Ilocos Sur, Quezon City at Taytay. 3 pamilya naman ang tig-10 ang mga nahalal sa iba't ibang probinsya sa bansa, kasamang Cebu, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at La Union. Marami-rami na rin ang naisasagawang pag-aaral sa mga naghaharing pamilya sa larangan ng politika sa bansa. Pero wala pang nagsasabing may direktang epekto ang pagkakaroon ng mga political clan, lalo na sa kalagayang pang-ekonomiya ng kanilang nasasakupan. Ang malinaw, habang tumatagal at dumarami ang mga nahahalal na miyembro ng isang angkan, mas lumalawak ang kanilang kapangyarihan. Malinaw sa konstitusyon, bawal ang mga political dynasty. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naipapasang batas kontra rito. Joseph Morong, GMA News.